Tuturuan ko kayo ng murang pampaganda. Ano yon? Baby oil. Kasi ang baby oil ay panggamot sa tuyo, magaspang at makating balat. Lalo na kung nagkaroon ng iritasyon. Kasi pag may iritasyon, talagang napakakati ng ating mga balat. Kakamuti natin, kamot tayo ng kamot. Tsaka diba ang mga sanggol, iyak ng iyak kapag may diaper rash o kaya naman kapag na-sunburn. Ang baby oil, pampalambot yan ng ating balat, pang-moisturize. Ibig sabihin, babasain niya ang ating balat kapag nilagay natin. So, matatanggal yung pangangati para hindi matuklap at para kuminis ang ating balat. Ano ang side effect ng paggamit ng baby oil? Dapat, hindi naman talaga tayo mag-allergy, pero baka may iba allergic sa oil. Ang baby oil, dapat hypoallergenic. Walang mga parabens, phthalates at mga dye, kaya nga pwedeng gamitin sa sanggol. Napakaraming gamit ito. Una sa lahat, pampaganda, pangtanggal ng mga kati ng balat. So kapag nangangati ang ating balat, pagkatapos maligo, tuyuin ng tuwalya ang ating katawan, tapos lagyan ng baby oil. Lalo na dun sa lugar na napakagaspang, katulad ng mga siko, tuhod, o kaya dun sa lugar na kinakamot natin palagi dahil napakakati. So, pwede niyong lagyan nito pagkatapos maligo. O kaya naman, kapag wala kayong shaving cream, pwede rin itong gamitin niyo pag mag-shave ng binti, ng kilikili at sa kalalakihan kapag mag-shave ng mga balbas nila. Ngayon, pwede rin itong pangtanggal ng makeup. Mura lang itong pangtanggal ng makeup. Kasi mahal na ngayon pag bibili tayo. Sa mga bata naman, di ba, usong-uso, naglalagay ng mga stickers dun sa kanilang katawan. Huwag niyo hong tanggalin basta-basta nang hindi nilalagyan ng oil kasi yung mga tattoo na yon ay masakit pag walang oil ang pagtatanggal. Gayon din naman pag nagtatanggal tayo ng band-aid. Kapag sobrang dikit, lagyan nyo muna ng baby oil bago nyo tanggalin yung band-aid. Ang mga iba pang gamit nito dito sa ating lips, isang kutsarita ng baby oil, tapos kalahating kutsarita ng sugar. Paghaluin ninyo, oil and asukal, tapos ipapahid nyo dun sa inyong lips. Pwede nyo gawin ito 3 beses sa isang linggo kung very dry ang inyong lips. Kung gusto nyo magpamasahe, adult o babies, gamitin din ang baby oil. Doon sa mga tao na bitak-bitak ang talampakan, maraming may problema sa atin ito. So, pwede, habang naliligo kayo, gumamit muna kayo ng pumice stone o yung panghilod. Habang naliligo, hilurin yung talampakan. At pagkatapos maligo, tuyuin mabuti yung paa, tapos lagyan ng baby oil. Paggabi, pag matutulog na kayo, magpahid ulit ng baby oil sa paa at magmedyas para ma-sealed yung inyong paa nitong oil at para hindi kumalat dun sa inyong kobrekama. Sa mga babies na iyak ng iyak dahil sa diaper rash, ganun din ang gagawin natin. Pag magpapalit ng lampin, hugasan muna ang puwitan ng baby, tuyuin mabuti, tapos pahira ng baby oil para hindi mababad ang kanyang puwitan dun sa basang diapers. So, makakatulong ito sa kanila. Pag na-sunburn din ang inyong mga anak kapag naligo sa swimming pool or dun sa beach, pwede nyong lagyan ng baby oil pagkatapos maligo. Dun naman sa mga may stretch marks, mahal ang cream para sa stretch mark. So, pwede nyong subukan, baka makatulong ang baby oil. Ipapahid nyo dun sa lugar na may stretch marks. Doon naman sa mga tao na very dry ang hair, katulad ko, frizzy, instead na gagamit kayo ng hair gel na pwede pang mag-flakes, konting baby oil lang para hindi mag-freeze ang inyong hair. Yun yung ginagamit ko. At pag mag-blow dry kayo, pwede rin kayo maglagay ng konting baby oil. Ngayon, dun sa mga bata at adults na may kuto, lagyan nyo ng baby oil sa loob ng 8 oras ang inyong buhok. Sa gayon, dudulas din, mas madulas nang tanggalin yung mga lisa. After 8 hours, shampoohin nyo ng mga anti-kuto shampoo para mamatay na ng tuluyan yung mga kuto at lisa na nandun sa
inyong buhok. Ngayon, meron din itong gamit dun sa mga tenga na maraming tutuli at namuo ang tutuli dun sa loob ng tenga. Paano ang gagawin? Tumagilid kayo sa isang mababang unan or towel, tapos medyo hilahin nyo pataas yung tenga nyo, tsaka nyo ipatak yung inyong baby oil. 3 to 5 drops umaga at gabi for 2 to 3 days. Ganon nyo ipapatak yon. Tapos, tsaka kayo pupunta dun sa ENT doctor para tanggalin yung namuong tutuli. ENT means ear, nose, and throat doctor. Siguraduhin nyo lang na nasabihan na kayo o nasilip ng inyong tenga na hindi butas ang inyong eardrum. So sa mga taong hindi butas ang eardrum, pwede nyong gamitan ng baby oil pampalambot ng tutuli. At kung aksidente, biglang may pumasok na insekto sa butas ng inyong tenga, gaya ng itinuro ko, pwede nyo ulit patakan dun sa inyong butas ng tenga, 3 to 5 drops ng baby oil para mapatay mo na yung insektong pumasok. At pag di ba nakatagilid kayo? So pagtayo nyo, aagos na yon, kasama dapat yung insekto na napunta dun sa inyong tenga. So, dun sa mga kuko nyo, pag very dry, pag nagmamanicure kayo, magagamit nyo rin itong baby oil. So, napakaraming gamit ang baby oil, mura pa. Salamat po.